Magandang araw mga idol. Sa video natin ngayon, samahan niyo ako sa aking biyahe papunta sa Negros Occidental, kung saan natin matutuklasan ang ganda ng kabukiran at mga kahangahangang tanawin doon. Kung bago ka pa lang sa aking Facebook page or sa channel, huwag kalimutan i-follow ang aking page and subscribe for my YouTube channel at i-share ang videos ko. So, tara na, let's go! Pagsapit ng umaga, dumating na kami sa pantalan ng Toledo City at naghintay na lamang ng barko ng aming masasakyan. Habang naghihintay kami, napansin namin ang tahimik na Bulkan Kanlaon at napakaganda nitong pagmasdan. Kaya naman, naaaliw kami habang pinapanood namin ito. Tinatawag na ang mga pasahero papunta sa barko, kaya binitbit ko na ang bag patungo doon. Nagutom na pala ang aking munting prinsesa, kaya kumain muna siya ng chips, habang kami naman ay nag-relax at nag-enjoy sa palibot. Paalis ng barko, kitang-kita na ang napakagandang dagat na kulay asul at nakapalinis ng tubig. Ramdam namin rin ang sariwang simoy ng hangin mula sa dalampasigan at ang ganda ng tanawin mula sa Negros sa itaas, kaya talagang nakaakit-akit itong pagmasdan. Pagkatapos ng aming biyahe patungong sa barko, dumidiretso na kami dito sa bus terminal sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagpahinga muna kami sandali sa upuan habang naghihintay namin umalis ang bus na may rutang patungong Kanlaon. Hindi na rin kami tumambay muna sa loob ng bus dahil mainit doon. Pagpasok namin sa bus, may isang pastor na nagbahagi ng mensahe tungkol sa salitang Diyos. Habang bumabiyahe kami sa bus, napansin namin na nakaparaming taniman ng tubo sa paligid. Isa ito sa pangunahing pinagkakakitaan dito sa Negros, ang pag-aani ng tubo o sugarcane. Napansin ko rin na sa kanilang kalsada, kakaunti lang ang mga harap o haligi sa gilid. Kaya kung sakaling mawalan ka ng kontrol sa pagmamaneho, diretso talaga ka sa bangin. Kaya dapat mag-ingat at maging alerto sa pagmamaneho na dito. By the way mga idol, ang biyahe namin ay papunta sa kabundukan, kaya ang mga tanawin dito makikita mo ay puro magagandang kabundukan o mountain view. Makalipas lang ang ilang oras sa pagbiyahe namin sa bus, nakarating na rin kami dito. Parang kahawig lang ang lugar dito na nasa Carcar, Cebu. Sinundo na pala kami ng aking kabrad namin at sumakay kami sa motor patungo sa lugar namin. Ito na pala ang motor ang sasakyan ko mga idol, kasama ang malaking na bag nito. Nakasakay na ako mga idol, pero hindi ko inaasahan na ang driver na ito ay nakilala ako. Medyo ulaw kayo idol. Tuwing papunta kami rito, palagi talaga naming mararasan ang hirap ng daan dahil marami pang mga bahagi na hindi sementado. Minsan, nahihirapan kaming dumaan dito dahil may mga landslide mula sa mga bato. May mga parte rin ng kalsada na pinagtitipunan ng tubig at ang iba naman ay sobrang putik, kaya randam talaga namin ang hirap ng pagdaan dito. Sigurado kung dinala mo rito ang sarili mong motor, masisira talaga ang mga mags at gulong dahil sa mga lubak at hirap ng daan. Pero itong motor na sinasakyan ko, napakalakas talaga. Kahit may mabibigat na bag na dala at sakay pa ako, hindi man lang ito tinablan ng kahit anong dinaanan naming mga pangit na daan at mga malalaking bato. Palitan muna natin ang tapit at huwag na lang isipin ang problema sa kalsada. Mas mabuting namnamin natin ang sariwang simoy ng hangin at ang ganda ng tanawin ng mga kabundukan habang nakasakay tayo sa motor.
Hindi ka talaga maboboring sa panonood mo dahil sa magagandang tanawin makikita mo dito. Maliban lang, syempre sa kondisyon ng kalsada dito. Ayan ka naman idol, huwag isipin ang problema sa kalsada. Focus lang tayo sa mga tanawin dito. Sa wakas, nakarating na rin kami dito sa Guba Detachment. Ang susunod naming paglalakbay ay paglakad patungong sa itaas na ito na tinatawag namin final round. Mula rito, aakyat pa kami sa kabundukan at tinatayang aabutin ng mga 45 minuto bago kami makarating doon. Medyo maputik din ang daan na lalakbayin namin dahil sa malakas na ulan kahapon. At ilang segundo pa lang kami naglalakad, napagod na agad kami. Ay, sa'yo pag putas na. Kaya ka na pa? Lalakbay, napansin namin na matitid na talaga ang daan dito dahil nasa gitna na kami ng kagubatan. May napansin kami na parang isang maliit na kuweba at doon pala nanirahan ang mga bayawa. Napansin din namin ang isang asul na paru-paro na paikot-ikot at palipad-lipad sa paligid ng kuweba. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakbay at napansin ko ang isang malaking patay na puno ng niyog. Nasabi ko sa sarili ko na delikado ito kapag umulan o bumagyo dahil kapag nahampas ng malakas na hangin ito, tsak na matutumba ito. Ang haba ng nilakad namin at hingal na talaga kami. Kaya nagpadesisyonan namin na magpahinga muna sandali. Habang nagpahinga kami, in-enjoy ko muna ang magandang tanawin dito sa kabukiran. Ang ganda talaga dito pagmasdan ang magandang tanawin sa kabukiran. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at nasalubong namin ang aking pamilya na nagpahinga rin sandali. Diba ang ganda dito? Habang naglalakad kami, napag-isipan namin dumaan muna sa bahay ng kapatid ng aking misis upang doon kami magpahinga at kumain ng tanghalian. Nakita nyo ba yung bundok na yun? Ayan ang lugar namin. Sa ngayon, nasa kabila pa kami ng bundok pero maya-maya aakatin na rin namin yun pauwi. Sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay ng kapatid ng aking misis. Kung mapapansin ninyo, may mga nakalatag na parang pinatuyo. Iyon pala ay kape. Mamaya, ipaliwanag ko kung ano ang mga proseso ang paggawa ng kape na yan. Ito pala ang kape na tinutukoy ko kanina, isang native coffee. Kumain muna kami ng tanghalian dahil talaga naman nagugutom kami sa haba ng paglalakad at pag-aakyat papunta dito. Meanwhile, nagpatuloy na kami sa aming paglalakad at sa destinasyon namin ngayon ay pauwi na kami sa aming lugar. Napapansin niyo kung gaano kaganda ang mga bundok dito. Nakapalago at luni-luni ang paligid, parang nasa Greenland ka. Sobrang linis din ang kapaligiran dahil wala kang makikita kahit anong basura dito. May nakita kaming baka rito na pinakain ng kaniyang amo. Grabe, wala na akong masabi sa kaganda ng kabukiran dito. Sa paglakad namin, may nakita kaming preskong bayabas na dito. Kaunti na lang talaga at malapit na kami mararating sa aming bahay. Pagkatapos naming dumaan sa maliit na bahagi ng kagubatan na ito. Ipinabuhat ko na lang ang aking anak sa kanyang ina dahil napagod na daw siya sa kanyang paglalakad. Nadalimis kalasanga na guys. Ha? Grabing hago naman.
guys. Ganito mo guys. Amo na katkatot pa doon. May nakita pala kaming maliit na punong kamuting kahoy at tanim na mani. Medyo hindi na makikita ang daan dahil sa sobrang taas ng mga damo sa paligid. Paakyat na kami sa matitirik na daan at kung hindi ka mag-iingat, tsak na babalik ka sa ibaba. Kaya sa bawat hakbang namin, double ingat kami talaga sa ginagawa namin. At sa wakas, nakarating na rin kami sa amin. Inabot kami halos maghapon sa biyahe. Isipin mo, umalis kami ng alas 6 ng umaga at dumating kami malapit bandang alas 6 sa gabi. At enjoy ang mga kids sa muling pagkikita nila dito. Hanggang dito na lang ang aking vlog at maraming salamat sa pagnunood. Kung mayroon kayong mga feedback or suggestion, paki-comment na lang sa video ko para malaman ko rin kung saan ako pwede ma-improve. At huwag ninyong kalimutan i-follow ang aking page para lagi kayong updated sa mga latest video ko. At mag-subscribe rin kayo sa aking YouTube channel. Huwag din kalimutan mag-react ng like or i-share ang video ko para mas marami tayo magpasaya. Maraming salamat sa panonood mga idol at magkita-kita tayo sa muling aking vlog. Paalam!